So for this video guys, so paano natin i-register ang ating binili na bagong SIM card. So para ito sa mga TNT user at smart user. Kasi kailangan po natin yan i-register yung ating mobile number na yung ating binili na bagong SIM card para magamit natin at ma-activate natin. Once po na ma-approve or ma-successful yung ating pag-register, so pwede natin yan magamit. Pwede tayo makapag-text, makapag-message, or pwede natin yan magamit sa ating mga social media or sa pagtawag po. Ayan, pwede natin yan magamit. So yan po ituturo ko po sa inyo kung paano natin ma-register yung ating binili na bagong SIM ngayon 2024. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, tuturo ko po sa inyo kung paano natin i-register yung ating bagong binili na SIM card. Before to start guys, so kung bago ka pa lang sa aking channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka po sa mga bago nating video. So yun ang una pong step na gagawin natin. Siyempre guys, yung ating binili na bagong SIM card, so kailangan natin yan i-insert sa ating mobile phone, sa ating cellphone. Pagka-insert po natin, so after 1 minute, so makaka-receive po kayo ng message galing po kay TNT or kay Smart. So ito po yung sabi nila, welcome ka tropa, para maging active ang SIM, kailangan mo i-register ang iyong mobile number ayon sa batas. Para i-register ang iyong SIM, i-click mo lang ang link at libre ang pag-register. So pagka-click nyo po yung link na yan, so dito po kayo mapupunta. So open nyo po yan. So dito po kayo mapupunta dito. Take note po guys kapag na-insert nyo po yan kasi wala pong data yan. So kailangan mayroon kayong wifi. Yun po ang ginawa ko po. So yan, dito ko yan mapupunta kung wala po kayo natanggap na link galing kay TNT. So yun, pwede nyo po yan i-search sa Chrome or any browser. So SIM registration. So yun, merong lalabas po dyan. So yun, ilalagay ko na lang po yung link guys sa description box or sa comment section. Yun po ang i-click nyo po yun para may direct po kayo dito. Scroll down natin yan. Pagka scroll down natin, yan ilalagay natin dito yung ating mobile number, yung ating mobile na kailangan natin i-register. Ilagay natin dito at i-click natin itong send OTP at itong box po dito. So meron kayong marireceive na OTP galing sa TNT. So ilalagay niyo po dito yung OTP na sinend sa yung number na binili niyo na SIM card. I-click niyo yung verify OTP. Pagka-click niyo po, so yan, great, your mobile number was successfully verified. So please i-click niyo itong okay. Pagka-click niyo po yan, ito po. Yan po yung kailangan natin sagutin para po ma-register natin. Kasi ito yung mga information natin. Dito sa type of registration, pag-click niyo po yan, meron kayong isi-select dito na apat na option na lalabas po dito. I am registering a newly bought SIM, I am registering my old SIM, at I am registering a newly bought SIM for a minor. Para ito sa mga minor. Kasi example, let's say 18 above ka po dito, so I am registering a newly bought SIM. Kasi yun ang kailangan natin i-register yung ating bagong binili na SIM card. I-click natin itong I am registering a newly bought SIM. Pagkatapos, nationality, siyempre Philippines, and then ID card. Dito sa ID card, so ayan, lalabas po dito yung mga valid ID na kailangan natin i-submit. Ayan, Philippine Identification, Driver License, Unified Multi-Purpose Identification Card. So yun, pwede yung tax, yung 10 ID natin, pwede po yan. Philippine Passport, Postal ID, Voter ID, so SSS ID, PRC ID, pwede po yan. Pwede rin yung PhilHealth. Atin kung wala sa list guys, yung ID na gagamitin natin, itong other valid ID or document with photo. Katulad ko po, wala po dito yung 4-piece ID kasi yun po ang ginamit ko po dito. So yan, yung aking pinili dito, which is itong other valid ID or document with photo. So i-upload nyo po dito yung valid ID nyo po na i-upload nyo po dito. So ito po yung lalabas guys, allow nyo po yan. Nadadare po kayo sa gallery nyo po. So yun, isi-select nyo po yung ID nyo po na pinicturean nyo po. So make sure po na bago po kayo mag-register is picturean nyo muna yung
ID nyo, yung valid ID nyo, front at sa back po. Yan, isi-select nyo po yan, pagka-select nyo po yan, okay nyo po yan, and then automatically po yan na ma-upload. Then pagkatapos selfie verification, kailangan natin dito mag selfie dito. I-click natin itong take photo, i-allow nyo po yan at will using the app. Ayan, verify please. Kailangan natin dito mag-selfie dito. Sa pagsiselfie natin, meron pong lalabas po dito na instruction. Let's example, blink your eyes. So, yan. Basta sundin lang natin yung sasabihin nila dito, yung instruction nila dito. So, kailangan kita yung ating liig po dito. Make sure po na wala po tayong suot dito na mga earrings or yung cap or eyeglasses. Iwasan natin yan. Dapat kita yung ating liig, guys. Yan, ito yung lalabas guys dito. Itong your selfie was successfully captured kapag naging successful yung ating pag-selfie. I-okay po natin yan. So pagka okay po natin, so yan, na-upload na po yan. So kailangan natin yung ID card number. So ilalagay natin dito yung ID number natin. At yung first name, middle name, yung pangalan natin at saka yung middle name, gitnang pangalan at last name yung apelido natin. Kung wala tayong middle name guys, i-click natin itong box po dito. So I have no legal middle name. At yung birthday natin, ilalagay natin dito yung birthday natin at 6 yung gender natin, female or male. And then pagkatapos, i-click natin itong next. Ayan, summary. Dito sa summary guys is i-review natin kung tama yung ating nilagay po dito. Make sure po natin na tama yung ating information or yung detail na nilagay natin dito. Kung ano pong information or details sa ID natin, yun ang dapat na ilalagay natin dito para hindi tayo magka-problema po sa pag-register natin sa ating SIM card. So kung okay na po yan guys, i-click nyo yung box po dito and then submit. Yan, you have submit your SIM registration application for verification. So once po na ma-verify nila po yan, so makaka-receive po tayo ng welcome message or welcome SMS or a call if there are information that need confirmation. So kailangan natin maghintay ng 24 hours bago ma-activate yung ating SIM card or bago maging successful yung pag-register natin kasi i-review nila po yan is after 24 hours. So yun, hindi pa 24 hours guys, so naka-receive po ako ng message galing po kay TNT or sa Smart na parang welcome SMS. So yun, parang maka-receive kayo ng pre-MB or pre-internet. Kapag naka-receive kayo ng ganun, so active na yung magiging active na yung SIM niyo po. Pwede niyo na gamitin guys. So make sure po na nakasubscribe po kayo guys para updated po kayo sa mga susunod natin video kung meron tayong mga tutorial na ganito po. At nag-share po ako ng mga pwede natin pakitaan guys. O nagre-review po ako ng mga application na pwede natin pakitaan. So yun lang po. Maraming salamat po. And God bless to all.